Senate President Pro Tempore, si Senador Pamphilo Ping Lacson. Magandang umaga po, Senator. Ted, good morning sa iyo. Kay DJ, Chacha, magandang umaga rin. Yes Salamat po. Good morning, Senator Ping. Thank you po for being on the show. Sinabi niyo po, Senator, na ngayong Lunes, bubuksan na itong mga dokumento, maging yung mga computer files na dala-dala po nitong si Hernandez. Ano nga po ba ang laman nito? Ito po ba'y may kaugnayan dun sa ilang mga sinasabi niya na proponents daw po nitong mga flood control projects? Baka, kasi inaayos pa namin kasi dapat sundin namin yung proper procedure. Kasi kung sakaling aabot sa prosecution, napaka-importante ng chain of custody. Kasi pagka na-compromise yung integridad ng chain of custody, medyo may problema yan dahil i-raise ng defense yan. Just in case darating doon. Ano? Opo, Saka hindi limitado ito doon sa naipahayag niya na sa hearing sa Blue Ribbon na yung tungkol sa dalawang kasamahan ko dito. Pwedeng meron pang ibang na nakapaloob na kung meron siyang ebidensya may papalabas, no? Hindi lang limitado dun po sa mga nasabi niya. Pero dahil nabanggit nyo na po yung chain of custody na ina-anticipate nyo na just in case po na gamitin nga po itong mga ebidensya dun sa mga ikakaso dito sa mga involved, paano po ngayon ang protocol sa pag-handle ninyo dito sa mga sensitive documents and even dun sa computer na nandyan na po ngayon sa Senado? Once na ma-unseal tapos ma-analyze kasi hindi naman kami ang pwede magkalkal sa computer. Halimbawa, papaubayan natin sa mga experts yun. Pero yun, i-maintain pa rin natin yung chain of custody na tinatawag. Now, kung may mga lalabas talaga doon na magbuboost doon sa kanilang aligasyon, sa aligasyon ni Bryce Hernandez, for example. Kasi sa ngayon, in fairness to Senators Estrada and Joel Villanueva, allegation pa lang yun eh. Ang na-establish pa lang naman yung insertion na hindi pa rin naman natin alam kung talagang silang dalawa mismo nag-insert. Ang facts lang na na-establish doon, yung nagkaroon ng insertion at saka tumama doon sa mga items na dinescribe ni Bryce Hernandez doon sa mga dalawang pagdinig na nangyari sa Blue Ribbon. So yun, na may credibilidad yung sinasabi kasi eksakto yung 600 million, dinescribe niya yung 675 billion na 8 items. In the case of Senator Villanueva, plus yung 355 million naman kay Senator Estrada na 5 noong May at 2 noong July. At eksakto rin yung description ng mga items. So, sa aspeto na yon, may kredibilidad. Pero hindi naman bawal yung mag-insert. Hindi naman labag sa batas ang mag-insert. Hindi rin labag sa batas na inimplementa yung mga proyekto na sinasabing naka-insert. Ang labag sa batas yung kickback, yung commission. Pag yun na-establish by way of documents or whatever record na credible, doon magkakaroon ng sabihin natin prima facie evidence na pwedeng isampa sa ombudsman, sa DOJ, ng ICI. Kung gagawin namin, hindi naman hihintayin pa na magkaroon ng committee report. Agad-agad, pagka may mga ganong sensitibo at saka may evidentiary value, agad-agad papadala namin sa ICI, tatranscript ko bilang chairman at saka kami dalawa ni Senate President, pati yung buong Senado. Oo, sabi nyo nga po hindi bawal mag-insert, hindi na ang labag sa batas yung kickback, pero di ba Senator, dito sa mga hawak nyo na po na ebidensya ngayon na galing kay Bryce sa planong ang buksan po mamaya, baka wala din naman po doon na kumbaga makita tayo na talagang bigayan itong mga kickback kasi I don't think maisisave po iyon. Paano po kaya yun? Wala tayong magagawa kasi bound tayo ng evidence. Kung walang ebidensya, kasi ang labag sa batas nga tulad ng sinabi ko, yung pagbibigay ng kickback, kailangan merong magpapatunay. Kasi may allegation siya, pero that remains as an allegation until masuportahan niya to ng kaukulang ebidensya, maski ledger, notes na matagal niya nang ginawa o kaya maski basta't meron lang siya maipakita para masuportahan yung kanyang alegasyon. Oo. So pag meron tayo makita doon sa mga documents niya, ledger or even just simple notes or nakasave yan sa computer files na halimbawa halaga and then yung pangalan, posible na po ba agad yun magamit? Yes, of course. Ebidensya na yun. Plus yung alegasyon niya, plus yung circumstantial, sasabihin natin circumstantial evidence, yung tumugba, yung sinasabing in-insert, tumugba doon sa mga item for item, tumugba yung amount. Pero
yun lang ang magsusuporta doon sa ebidensya na nagkaroon ng bribery, nagkaroon ng bayaran sa pagpapa-implementa ng proyekto. Pero pwede naman po yung itanggi ng mga babanggitin niyang pangalan. O sige, ako nag-insert yan, pero wala na akong kinalaman sa implementation ng proyekto. Matter of defense. Kasi kung matibay yung... Kasi alam mo, DJ, di ba, maski sa investigador, alam mo yung investigator's notebook, tinatanggap ng korte yun, ha? Pag pinresenta yun at binasa yung nasa notebook ng investigador, na nung pumunta siya sa scene of the crime, isinulat niya yon, may mga petsa at talagang kitang-kita naman na hindi ito manufactured kundi ginawa nung mismong araw o panahon na nag-iimbestiga siya, pwedeng 2 years ago, 1 year ago, 2 years ago, 3 years ago. Basta't matibay at convincing yung kanyang notebook na ito'y ginawa nung siya'y nag-iimbestiga, panahon nag-iimbestiga. Matibay yun. So hindi po siya po pwedeng basta baliin lang ng denial na hindi, wala akong kinalaman dyan. Matter of defense. Sa korte na yon. Doon na sila magtutuos. Oo, korte na po ang pagalingan na ng mga abogado. Oo. Yes. Senator Ping, sa ngayon po, ilan eksaktong mga computers and even documents yung hawak nyo na sinasabi nga nitong Bryce Hernandez na posibleng magpatunay kung sino pa ibang mga sangkot po dito sa anomalya? Sa totoo lang, hindi ko pa nakita. Kasi nga, kailangan present yung lawyer, nandyan siya, at ayusin natin yung... yan na rin kasi yung advice ng General Counsel namin sa Blue Ribbon. Yung dati sa Ombudsman, si Gerard Mosquera. Mabuti nakapag-advise kagad. Nung nililikom yung mga dokumento, yung computer, nakapag-advise kagad siya na, Senator, baka kailangan yan, i-preserve natin yung chain of custody. Importante yon. So, yun. Mabuti rin talaga mayroong mga counsel na ganun na mas nakakaintindi kasi ang lawak ng experience siya. Galing sa Ombudsman, siya yung nag-prosecute kaya na police eh. Meron din po ba tayong third party na digital forensics team na mag-check po nitong mga computers or documents? Meron ng NBI niyan saka yung PNP. So doon namin na ipapaubaya yung pagkakondak ng forensic examination. Oo. So mga anong oras po today bubuksan itong mga dokumento at even yung computers or kung laptops kung meron man na sinasabi ni Bryce na mga posibleng ebidensya? Kung nakaset up na lahat. Kasi alas 10, meron pa kaming meeting dalawa ni Senate President kay Secretary Remulla dito sa office ni Senate President. Kaya doon. Pero pinaubaya ko naman sa staff yung lahat ng gagawin patungkol dito sa mga nalikom na ebidensya. Nagkaroon lang kami ng konting problema kasi noong habang nandoon yung OSAA kasama si Bryce Hernandez, this was last Saturday, may mga dumating na si IDG agents doon. Parang kumbaga medyo nagbago yung isip ni Bryce Hernandez. Hindi agad niya tinan-over yung computer. So, ang ginawa ng OSAA ni Nadia Aplasca, pinaselyuhan nila. So, sealed na yon, hindi na pwedeng galawin yon. May mga photos kami, si Hernandez mismo yung nag-seal nun. So, kailangan mabalikan yon para ma-retrieve yon. So, yun ang konting glitch na nangyari. Hindi ko nga alam kung bakit may mga si IDG agents na nagpunta ron. Oo. So, bigyan ko ng instruction si John Aplasca. Hindi ko alam eh. Bakit po nasama yung si IDG doon? Hindi ko nga alam. Kasi talagang, sabihin natin operation ng Senado. Nagulat nga ako na biglang may mga si IDG. Pero umalis din naman, hindi na nakailang. Kaya lang, nung daw sinabi ni General Plasca, nung dumating yung mga si IDG, parang medyo nag-alanganin to si kailangan tingnan namin anong punot dulo nun eh. Bakit nagkaganon eh. So nandun pa naiwan pa dun. Although sealed yun, hindi na pwedeng galawin. So kailangan ma-retrieve ka agad eh. Sa report po ninyo, pagdating po ng CIDG, yung mga tauhan natin from Senate, ano daw pong dahilan? Ba't daw po nandun sila? Sino rin na nagpadala sa kanila? Kung di naman po sila kasali? Ayoko. Yun ang tinitingnan namin kung bakit nga sila nandun. So, tingnan natin. Ma-i-check namin mabuti sa... Ang importante kasi ito, cooperation eh. Yes po. Kasi di ba nabanggit ko na nga na, alam mo yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman nakikipag-compete maski kanino. Kami, complementary yung ginagawa namin. Alam mo, hindi naman sa halimbawa, yung ICI halimbawa, i-compare ko lang, meron silang subpoena powers. Kami rin, may subpoena powers kami sa Senado, sa Kongreso. Kami may contempt.
No? Pag kinontent namin, pwede kami mag-detain. So malaki may tutulong namin actually kung tutuusin. Kasi si Bryce Hernandez, di ba, nung na-detain, nagkapag self-reflect kung ano man yun, kung na-pressure man siya, kung ano man yun, nagsalita siya. Si Sally Santos, di ba, nagsabi ng totoo, yung delivery ng mga pera at lahat. And hopefully, malay natin, baka naman nakapag-isip-isip na rin si Alcantara kasi nakadetain na rin siya rito since last Thursday hearing. Baka sakali rin, baka nakapag-reflect na at magbabago yung kanyang takbo ng kanyang isipan. Base po sa sinasabi niyo, malaki may tutulong namin actually, hindi lamang sa ICI, yes po, kundi sa mga prosecution na bodies, mga agencies. Oo. So Senator Ping, ano po ba ito? Utos ng ICI, yung sa CIDG? Kasi from what I know, NBI po yata ang katuwang nila dun sa mga iba pang documents na under po nitong flood control issues. Actually, hindi ko alam. Yun ang patitingnan ko. Ipapaalam ko today kung ano talaga yung punot dulo. Bakit biglang may... Baka naman nandun sila para mag-secure lang. Hindi rin natin alam. Pero baka coincidence lang na nung dumating mga si IDG, parang medyo nag-hesitate si... Oo. Yun ang unang ulat ni General Aplasca. Oo. Pero di ba po dapat may coordination din yun sa inyo? Dahil kayo po ang, kumbaga, nasa sa inyo, custody nyo si Bryce. Kung meron man silang kukuhanin doon, sana nag-inform po muna sa Senado. Dapat ganon. Kung sino man yung nagpadala doon. Oo. So mamaya din po ba ngayong araw malalaman po natin kung bakit ganun po nangyari? At ano po yung mga naiwan pa doon na parang nagkaroon nga po ng hesitation itong si Bryce na ibigay muna dahil may ibang mga grupo na dumating from CIDG? May mga naiwan na laptops pa po doon or computers? Yun ang iniimbentaryo. Pero tiyak na mababalikan yun. Kasi ayokong dapat kanina umaga ipapalabas ulit si Bryce Hernandez para balikan. Kasi hindi naman kailangan sa warrant. Voluntaryo siya nga yung volunteer nun eh. Di ba sa pagdinig, nag-iusap siya, ilip yung kanyang contempt. Yes. Kung pwede makalabas, pinayagan nga namin. Opo. So voluntaryo yun. So walang kailangang iba pang legal document para i-retrieve yung mga materials. Kanya naman yun eh. Opo. Siya na mismo nagpunta roon eh. So, tama. Tingnan natin yung mga magiging developments. Importante, get to the bottom at saka managot yung mga dapat managot. Hindi lamang yung mga Hernandezes and Alcantaras in the world, kundi yung, alam naman natin, mayroong mga mas matataas eh, di ba? Hindi lang natin maabot kasi nga, hindi abot na ebidensya. Kaya nga ako nung after nung last Thursday, medyo sabi natin medyo disgusted saka medyo frustrated kasi pati ako nabas na ng netizen dahil binibigoro si Hernandez, binibigoro si Alcantara. Sabi ko, paano kung baby niya, kinulong ko nga. Tapos yung pinoprotektahan ko rin yung dalawang kasama ko, siyempre, hindi naman mayalis. Sabi ko nga, although pan-distract, pero ako, pupuntahan namin talaga sa Blue Ribbon, where the evidence leads, hindi yung kung ano yung gusto ng mga galit na netizens kung saan kami dalhin. Hindi naman po pwede yun kasi chaotic yun. Tama. Opo. Nabanggit nyo po, napaparatangan po kayo ng mga netizens sa pinoprotektahan. Ito po mga kasama nyo. Senator, may mga panawagan po ngayon. Hindi ko alam kung nakakaabot sa inyo. May mga online post po tayo nababasa na baka dapat daw po mag-inhibit muna itong sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva dito po sa ongoing investigation. Lalo na po, sila po'y kasama dito sa mga alegasyon na nabanggit nga po nitong si Bryce Hernandez. Ano pong reaksyon nyo doon? Ang inhibition kasi personal decision. Hindi naman tayo nasa monarchy, hindi naman ako hari, hindi naman ako emperador para sabihin siya lang huwag kayo sumali rito. Kasi member sila ng Blue Ribbon eh. Individual decisions. Maski nga mga judges, binibigyan ng enough leeway ng Korte Suprema kung mag-inhibit o hindi. Kung mayroong potential conflict of interest. Sino naman ako para mag-uutos sa kanila? Huwag kayo sumali rito. Unang-una, basic right naman ng maski sino, ordinaryong tao man o senador man, to confront their accuser. Napaka-basic legal right yan eh. So, yun, gusto ko rin mabuti na i-touch o na itanong mo, DJ, itong usapin na ito. Dapat maintindihan ng mga kababayan natin na hindi ako pwede magbawal sa kanila. The individual nilang choice nila yan kung mag-inhibit sila out of delicadeza o kung ano man ang dahilan nila. Pero legal right din nila na i-confront yung nag-aakusa sa kanila. And in fairness to them,
wala pa naman talagang solid na evidence para sabihin guilty na sila. No? Perception yun eh. Probably, well, anyway, let's not go there anymore. Yes. Ang importante, ginagawa namin yung tungkulin namin. Ang napag-usapan na namin matagal ni Senate President ito na ba't pa tayo naandito? Ba't pa tayo nag-iimbestiga kung mamimili tayo ng ating papailan ng kaso o re-recommend na file ng kaso. Pero ang masisigurado ko lamang, ang ma-assure ko lamang, hindi ko nahihintayin pang magsasagawa pa kami ng committee report bago formally turn over namin yung mga pieces of evidence na malilikom namin. Agad-agad para mapadali rin yung trabaho ng ICI. Basta't nakakita kami ng alam namin merong evidentiary value, ipapadala kagad namin yun. At kami naman, mabubuo rin naman yung committee report maski naibigay na namin yung mga ebidensya na dapat magamit ng ICI para makapag-file na kagad sila. Oo. Pero Senator, yung mga iimbitahan natin, halimbawa na resource persons, kung nandoon po yung iba na dinadawit sa alegasyon, hindi kaya mangimi naman sila na magsalita kung ano talaga yung nalalaman nila dahil baka sa takot po nila? Meron naman silang lawyers eh. Sinisigurado ko na pagka sila nag-testify, meron silang kasamang counsel. Yung iba talaga natatakot. Si Sally Santos nga nanginginig, medyo tumaas nga yung kanyang blood pressure eh. Din lang sa clinic eh. Pero ang importante, makapagsabi sila ng totoo at hindi yung manufactured. Ang importante, meron silang resibo, quote-unquote. Tulad si Sally Santos, binabasa niya sa kanyang notes o sa kanyang cellphone yung sinabi niya, nagdala siya ng May 6 ng 41 million ba yan o yung April nagdala siya ng 165 million. Pagkatapos noong March 24 nagdala siya ng 457 million. Ito yung medyo credible na mga testimonya kasi backed by evidence. At agad-agad naman, although hesitatingly, inamin naman ni Bryce Hernandez dahil nung una sinabi niya 100 million. Hindi niya alam ko na yung 457 million. And when he was confronted na 457 million, sabi niya, tama nga, 457 million. So ito yung mga klase ng ebidensya na kailangan natin. Hindi yung aligasyon, hindi yung perception, kundi talagang ebidensya na tatayo sa korte. Senator Ping, sabi nyo nga po, hindi nyo naman pwedeng utusan yung mga kasama nyo na mag-inhibit sila kasi dapat voluntary yun, personal na gagawin yung inhibition. Pero nabanggit nyo po yung conflict of interest. Kayo po ba mismo, ang inyo pong opinion, may conflict of interest po ba kung mananatili pa po yung mga isinasangkot dito sa aligasyon? At kung hindi nyo man sila mapilit, mapayuhan kaya na baka nga dapat mag-inhibit na? Well, it's a matter of striking a balance between conflict of interest and yun, pagbigyan sila na i-confront yung kanilang nag-aakusa sa kanila. Ngayon, depende na yun kung may matibay na ebidensya lalabas, doon sila mananagot. Pero kung wala naman pala, unfair din sa kanila, di ba? Na napagbintangan, na wala naman palang sapat na ebidensya. Pero ang importante rin, mawala yung cloud of doubt na nakahang sa ulo nila. Actually, nagtatampo nga sa akin yung dalawang kasamaan ko eh. Para bang ang inisip nila, galit ako sa kanila, dinidiin. Ipinapaliwanag ko sa kanila, hindi ako galit sa inyo, hindi ko kayo dinidiin. Mabuti na rin yung pag ma-resolve ito at ma-clear kayo na wala na nakabitin na pagdududa sa inyo kung makiklear kayo. Yun ang pinapaliwanag ko sa kanila. Walang personalan nito kasi napakapangit naman para sa buong Senado na nag-imbestiga kami. Nakitang-kitang pinagtatakpan yung kasamahan. Yun ang pinapaliwanag ko. At mukhang nakuha naman nila kasi ganyan ganyan talaga yung... anyway. Opo. Actually nga po, Senator, makasingit lang. Kakaiba nga ito ngayong sitwasyon po sa mga nagdaan. Pero doon po sa binabanggit nyo, tama naman yung pong nag-aakusa, yung inaakusahan ay may karapatan na harapin ang nag-aakusa po sa kanya in a court of law. Meaning, kapag meron na pong trial yan o naman pong paglilitis, maging dito po sa ombudsman sa preliminary stage, ganun po talaga. Pero ang sinasabi nga ng mga nagmamasid po lamang dito at ilang pong mga abogado rin, sinasabi nila na ito kasi iba na sitwasyon kung saan, bahagi ka noong komite na nag-iimbestiga
sa isyung ito, and then yung mga ano man tawag sa kanila, resource person ba, witness o ano, na ikaw na nasa sangkot umano sa kontrobersya ay isa sa mga nagtatanong doon sa mga tumitestigo laban sa iyo. Ano pong inyong masasabi doon, Senator? Ted, ganito, dalawa yung di ba, before the Bar of Justice at saka before the Bar of Public Opinion. So magkaiba lang yung isa legal, yung isa naman perception. Pero sa akin, basic right pa rin yun na i-confront nila yung kanilang accuser. At saka wala sa poder ko. Wala sa poder ng Senate President para utusan sila, wag kayong sumama rito. Opo. Naunawaan po namin. Naunawaan po nga namin. Kasi nga mahirap ang situation namin, Ted, actually. Mahirap situation din namin. Opo. Naunawaan po namin kasi nga kayo po ay pare-pareho lamang na mga senador. Kumbaga, co-equal lang po kayo at yung nga po ang inyo pong dilema ngayon. Anyway, sige po. So, bukas po meron kayong hearing, Senator? Meron. Okay. Yung pong Roberto Bernardo, nasaan na po siya ngayon? At gaano ka-importante si Roberto Bernardo, si former USEC, sa investigasyon na ito? Importante. Kasi sila yung boss ni na Alcantara sa ni Bryce Hernandez. Siya rin yung responsable na na-appoint sila dyan sa District Engineering Office ng First Bulacan District Engineering Office. So, importante. At ang nagpahatid na siya ng pasabi na darating sa bukas. Opo. So, hindi po totoo ang balita na nakapag-abroad na po ito siya? Nag-abroad pero noong June pa, nakabalik na rin siya. Kasi po... Check namin sa immigration Opo. Go ahead, sir. Go ahead. Na-check namin sa immigration, may mga biyahe siya, nakabalik. Nandito siya ngayon. Okay. Siya po kasi ay nag-file ng kanyang early retirement August 15 sa kanyang sulat kay Secretary Bonoan. This morning po natanong namin si Secretary Dizon kung ito ho ba ay pinoproseso na kasi if you file for an early retirement, gusto mo rin makakuha ng retirement benefits. Yes, totoo yun. Pero kung ma-dishonorable discharge ka o kaya may mga serious misconduct, grave misconduct o kung ano man, pwede ma-forfeit yung pension, yung retirement benefits. Opo. Tama yun. Opo, sige po. So itong si Roberto Bernardo nasa bansa pa ngayon at nagsabi na sisipot siya bukas. Again, para lang po sa kaliwanagan po ng isyong ito, yung binabanggit nyo, ano ba ang sitwasyon kung bakit po napunta ng DPWH itong si Bernardo, and before siya mapunta dyan, saan ba siya galing? At saka ito nga pong transition itong si Alcantara at Hernandez sa pagiging district engineer. Ano yan, from the ranks yan sa DPWH. Nagsimula siya sa mababang posisyon hanggang sa he rose from the ranks hanggang umabot ng undersecretary. Ang background na isa, yun nga, na di ba na ilabas ko sa aking second privilege speech na yung MBB properties, yung anak ni Bernardo, anak ni Bonoan, anak nung si Mayor Rene Maglangke na contractor na malaki, magkakasosyo to sa properties, so sa kanilang MBB properties. Opo. Pero hindi ko naman sinabing magkakasosyo sila sa construction ni Maglangke. Magkaiba yun kaya nga sinabi ko connect the dots kasi magkakaibigan pala tong contractor, Bernardo na USEC at saka Bonoan na secretary. So ang tiniklaim ni Maglangke, bilyon-bilyon yung kanyang nakuhang kontrata sa buong Pilipinas. Opo. At ito pong si Bernardo ay dati ho ba itong naglingkod sa City Engineers Office ng Manila? Yes. Noong panahon ni Secretary Singson, parang na-floating yata siya. Wala siyang assignment. So parang naano siya on secondment sa City of Manila noong panahon ni President Erap. Okay. Tapos noong 2018 o 2017, nakabalik na siya sa mainstream sa DPWH bilang undersecretary. Panahon yun ni Senator Mark Villar. Opo, kasi siya po ay kumbaga naipahiram sa City Mayor's Office. Na alam niyo ho ba kung bakit siya na-float nung panahon ni Secretary Singson? Hindi ko naabot yun. Ang alam ko lang, kinuha niya si Alcantara bilang isang division chief kasi na-testify naman ni Alcantara yon. Doon din. Siya yung city engineer, tapos Alcantara ang isa sa mga division chief. So talagang malalim yung kanilang samahan.
Kaya gusto nga nating malaman ano naman ang kinalaman niya doon sa mga anomalya doon sa Bulacan. So ito pong si Alcantara, kanyang kinuha from the Manila Engineers Office, papunta po sa DPWH Bulacan at siya din ang responsable kung bakit naging district engineer si Alcantara. Yes, kasi USEC for operations siya. Okay. Pag USEC for operations, I think USEC for operations siya ang kanyang area, buong Luzon, no, except regions 1, 2, and CAR. Opo. Kaya malaki yung influensya sa pag-a-appoint ng ilang regional directors. At kung hindi ka malapit naman sa Secretary ng Public Works, hindi mo rin makukuha yung position ng USEC for Operations. Opo. At si Alcantara po, nung naging district engineer, ito nga po naging tropa nila, itong sila Hernandez. And then, opo, dahil si Alcantara kaninyo ay subject pa for promotion papunta ng Region 4 at itong yung kanilang na-train na si Hernandez na ang papalit sa kay Alcantara, kumbaga, kopo nila ang Bulacan at ililipat na sa ibang area. Totoo. Panahon ni Secretary Bonoan, pinromote si Alcantara bilang from district engineer, head DE, inipromote sa OIC Assistant Regional Director ng 4A. At si Hernandez naging OIC District Engineer ng Bulacan First District Engineering Office. Yun ang takbo ng kanilang mga karera. Okay. At ang balita ko, parang springboard lang yung Assistant Regional Director ng 4A kasi eventually ang trajectory ni Alcantara babalik sa Region 3 bilang Regional Director. Opo. So kumbaga po, natigil lamang ang lahat ng ito nung nagsimula na pong pumutok ang kontrobersya starting ho nung revelation ni Pangulong Marcos sa kanyang zona. Correct. Alam mo, in fairness to President Marcos, siya lahat naman nag-trigger nito eh. Kung hindi niya tinigap to sa zona, at tulang ligaya, pati mga BGC boys, sinusugal yung pera natin. Yun nga po, kasi nga mukha pong even before the zona, alam na po ng presidente kung ganito na ho ang nangyayari sa DPWH. Yes, I'm sure mahabang reflection din ang nangyari sa kanya bago niya pinalize yung kanyang zona speech. Kung sasabihin niya yung mahiya naman kayo, mabuti nangyari na nga dahil nabuksan lahat eh. Imagine Ted, ina-analyze ko kasi yung natin, di ba? Ano bang original sin dito? Ang original sin dito, Congress eh. Kung hindi nag-i-insert itong mga congressmen, mga senador, walang pondong pagkukunan yung mga tiwaling opisyal sa DPWH, lalo na sa mga district engineering office. Umabot na sa sukdulan kasi may nakausap din kami na kasama yung aking mga staff, na umabot na sa sukdulan na naging systemic, pati yung mga minor functionaries, yung mga planning, yung mga section chiefs sa mga DEO, naghanap buhay na rin eh. Isipin mo, Ted, di ba may isang requirement, material testing, 1% yun eh, legal yun eh. Nag-invento pa sila ng material testing report na 1% din daw pero walang resibo. Tapos yung variation order, 10,000 pesos plus 2,000 per page. Minsan inaabot ng 1,000 pages yun. So ganun, naghanap buhay na rin sa baba kasi nakikita nila, hindi naman sila aangat din na magiging district engineer na may pagkakataon para yumaman kung hindi rin sila makikisama. So naiinggit na rin sila sa kinikita ng kanilang mga district engineers kaya naghahanap buhay na rin sila on their own. Nag-iimbento ng kung ano-ano. Perfect ang naisipan na perfect eh. Dito kami sa baba, titingin-tingin lang kami sa inyo. At saka hindi rin sila asenso nga kung hindi nila gagayahin yung career pattern ng kanilang mga district engineer. So, naging systemic, vicious na yung kalakaran. So, umabot na tayo sa ganito na naging ghost project na nga eh. Hindi na nagkasya doon sa substandard eh. At yung contractor naman, wala nang pagkukunan. Imagine, Ted, DJ, si Sally Santos, anong ngayon lang nakakita ng payoff? Isang single delivery? 457 million, halos kalating billion. At saka bakit ang nagbabayad, contractor, papunta sa district engineering office? Di ba dapat yung, kasi ang alam kong flow niyan, magre-request yung DEO, hindi ng central office, diretso sa DBM.
pag na-release na yung NCA o yung SARO, no? So, ano na yan, bank to bank lang naman yan land bank, dahil yan ang government bank. Pagbagsak ng pera sa District Engineering Office, ipa-fund transfer na yan doon sa contractor. Pagka na-complete yung project o kaya nag-progress billing. Pero ito, halimbawa nakapag-fund transfer yung tulad ng yung kay Sally Santos, obviously, nag-fund transfer sa kanya ang DO, saan sa kukuha ng pera. Pero pagka naipon na sa kanya yung mga fund transfers, obviously, winidraw niya over the counter ng cash. Tapos binalik sa District Engineering Office, kaya napunta doon sa tambayan eh. Pagkarami-raming limpak-limpak na salapi na cash. Hindi ba yung pa lang talagang red flag ng katakot-takot eh. Meron pa silang temerity, nakuna ng picture kasi excited sila. Isipin mo, umabot na sa ganon na pinagyayabang nila parang meron silang remembrance ng kanilang katiwalian, ng kanilang kinukulimbat. Oo. Opo. Senator, original sin ka ninyo ang mga proponents nito, no, ng mga proyektong ito. Yun nga din po, babalikan ko lang yung naging tanong kanina nga po earlier ni Chacha. Yung po kasi ngayon, ang damdamin ng iba, itong si Alcantara, itong si Hernandez et al., baka po malamang, ay talaga namang makasuhan all the way sa Sandigan Bayan. Pero yung mga pinagmulan ng original sin na ito, yun nga po, ano pong ating aasahan kaya dito, Senador, ngayon? Ted, masasabi ko lamang mag-abang tayo ng hearing bukas. Okay. Opo. Ay mag-aabang po talaga kami. Lalo pat sinabi ho ninyo na aabangan po dapat ito ng ating mga kababayan. Ito pong hearing na ito, sir, anong oras magsisimula? Alas 9 bukas at nag-request ako kay Senate President kasi may session kami kung pwedeng i-atras ng konti yung aming session from 3 o'clock to 4 o'clock. Kasi nga may session bukas pero tuloy yung hearing namin ng 9 o'clock at ayun, abangan na lang natin medyo alam mo Ted, ang logical conclusion dapat maabangan natin dito, hindi yung hihinto tayo kina Alcantara, kina Bryce Hernandez, kina Sally Santos o kina Diskaya. No, talagang dapat makita natin, umabot tayo doon sa tinatawag kong original sin. Para na sa ganon, magkaroon naman ng, sa amin, in aid of legislation. Inisip na namin si Senator Sherwin Gatchalian. Meron silang naisip na napakagandang proposal para sa 2026 budget. Alisin na natin ang program fund. Ako naman, i-detalye natin yung unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund. Hindi pwedeng lahatan yun kasi paano yung foreign assisted project na nangangailangan ng probably ng augmentation from the under the Special Purpose Fund. Huhugot siya sa unprogrammed fund. Ngayon, ang dapat ipagbawal natin, huwag na kami mag-insert, huwag nang payagan, magkaisa sana si Speaker Boji at saka si Senate President Tito, mag-usap-usap kami, kasama yung APRO saka yung Finance Chairman namin, na pagbawalan namin mga sarili namin na mag-insert ng infrastructure lalo na sa DPWH. Kasi diyan na nagsimula yung nawili. So kung mangyayari yon, lahat ng lalo na yung local infrastructure projects, kung kami magre-restrain kami sa sarili namin, huwag na tayo makialam na mag-insert para diyan sa mga proyekto sa lokal up to regional level. Doon na lang tayo mag-institutional amendments doon sa mga alam natin na nangangailangan ng mga ahensya ng dagdag na pondo. Pag nangyari yung Ted, mababawasan ito. Opo. Yes, sir. Sir, meron kayong hearing bukas. Hanggang kailan na lang po ang buhay ng inyong hearing na ito, sir? In the light po of the start of the ICI sa kanilang investigasyon. Nabanggit ko kanina kay DJ, hindi kami nakipag-competition sa kanila. Nag-aano kami, mag-augment at saka magko-complement. Okay. Ganito, Ted, di ba? Sa kanina kino-compare ko na although meron silang subpoena power, ang Senado, ang Kongreso, abot kami hanggang contempt at saka magpadetine. Malaking bagay yung Ted Pag nakapagpa-contempt ka, nakapag-detain ka, minsan nagbabago yung isip. Kasi pag nag-iisa ka doon sa detention facility, overnight, marami ka naiisip. Ano bang kakahinatnan ko? Makisama na lang ako. Baka may pag-asa pa ako na makapasok hindi lang makapasok sa WPP. Baka may pag-asa pa ako mag-state witness. So, yun. Malaking bagay, Ted. Kaya malaking tulong din kami sa ICI.
Okay. So, Hindi naman sa pagmamalaki o hindi naman Opo. sa pagmayabang. Maski pa paano makakatulong kami, huwag lang kami magdadamot at hindi kami magdadamot, Ted. Tutulong kami. Opo. So meaning sir, hindi pa ho masasabi natin na magtatapos na kayo ng iyong hearing because you'd like to compliment ICI doon sa kanilang kakulangan din po nito pong executive order na ito. Tama yon. Hanggang paakyat tayo ng paakyat, hindi naman tama na siguro tumigil kami, hindi ba? Opo. Yun bang Zaldico aabutin ninyo? Tingnan natin, Ted. Opo. Okay, kasi nga po sinasabi ho nga dito kaninyo ay kung original Baka scene. hindi lang siya. Opo. Sige po, ayaw namin pangunahan po ang kahantungan nito. O sige po. So sir, sa ngayon po, sabi nga ninyo, pati kayo nababash na ho dito, para lang humaintindihan ng ating mga kababayan gaano kahirap mag-preside ngayon ng Blue Ribbon Committee sa sitwasyon po kung saan may mga nadadawit. Again ito po naman ay mga aligasyon pa lamang mismo po ng mga miyembro ng Senado. Go ahead, sir. Napakahirap. Kaya ang solusyon ko, blindfold mentality. Kaya lang naka-blindfold. Kasi kung marami kang nakikita, marami kang kinukonsidera, maraming factors, extraneous man o kaya sa loob, mapakahirap. Actually, napakahirap. Okay. Pero nag-usap na kami ni SP, ni Tito Sen. Ito yung umabot na kami sa punto ng aming career na sagasa mode naman kami. Ibig sabihin, sir, Get to the bottom. Opo. Kung saan man makarating, alam mo, tapos na kami doon sa buhay politika, Ted. Kami, nakalaan na itong aming, sabihin nating last hurrah sa aming political career. Puro para sa bayan na iniisip namin, wala kami niintinding eleksyon, wala kami niintinding maski ano. Nag-uusap na kami dalawa dyan. Siya naman tong atupag na yaya sa akin . Ayoko na nga noong 2020. Ayoko na . Kumbaga ito talaga, ikaw itong nagpasubo sa akin dito. Salamat. Pangatawanan na, nandito na . Opo. Sige po, so Senator Ping, kami magmamasid bukas po at muli po salamat sa inyo pong panahon na paliwanag para mas maintindihan po ng bayan ito napaka-importanteng isyong ito. Salamat po, Senador. Yeah, maraming salamat din sa pagkakataon. At least hopefully naka-enlighten tayo. Salamat. Salamat na marami. Thank you.